Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Idagdag ko lang po sa sinabi, bilang isang lingkod bayan, nakakalimutan po ng mga politikong ito na ang kanilang amo ay ang taong bayan. Amen! At ang naglukluk po sa kanila sa pwestong hindi nila mabitaw-bitawan ay ang taong bayan. Kaya ngayon po darating na eleksyon, tantusan nyo ang mga pagmumuka ng mga politikong ito na pumipigil sa ating kalayaan na pagpapahayag. Isang makapangyarihang araw na ipinagkaloob sa atin ng ating soberenya ang pagboto at pagpili ng leader. I-boycott natin silang lahat! Kami rin po yung nagtataka rin dyan. Sino ho ba ang maisog? Ang sabi nga ho nila ay kokonti lang daw ang mga follower ng maisog. Kapag nagkakaroon po ng rally, ang maisog sa Davao, sa Tagum, sa Cebu, makikita ho ninyo ang mga trolls sa social media at minamalit ho nila ang maisog rally. At totoo naman po sila siguro. Kaya nga po nagtataka kami bakit natatakot sila sa maisog. Kayo ho ba'y nagtataka rin? Kung talagang ang maisog ay mahina, kung talagang ang maisog rally, si Duterte ay matanda na ang sabi po nila at wala na siyang impluensya at wala nang kakayahang bumalik. Bakit ho sila natatakot? Yun po ang aming ipinagtataka rin, no? Pero nais ko hong dagdagan yan. Malinaw pong binabanggit ng ating saligang batas na tayo ay mayroong kalayaang magsalita. The freedom of expression. Yan po ay pinoprotektahan yan, no, sa lahat ng mga Pilipino, sa lahat ng mga mamamayan. Sa Bill of Rights, na tayo po ay malaya na magtipon-tipon, yung peace assembly na tinatawag, kalayaan po natin yan. Kaya nga lang ho, ang nakita ho natin ngayong araw na ito, wala ho tayong kalayaang magsalita. Kaya ngayon, ginagawa po natin ngayon dito ito, na tayo ay magsalita dahil pinigilan po tayo doon sa lugar na kung saan nandun tayo dapat ngayon. Any question? So, idagdag ko lang po doon, mga kasama. Ako po kasi ugali ko nang makinig talaga sa social media every morning, lalo na pagka araw-araw yung daily routines, naliligo, CCR. So, ang sakit na po sa tenga eh. Noong pong mga sinasabi ni Maharlika, tama po ba? Ang problema po dyan, mga kababayan, ang daming sinasabi ni Maharlika, napakasakit sa tenga. Ang nangyayari po, parang nai-immune na tayo doon. Tama po ba? Bakit po nasabi ko nai-immune? Parang normal na lang eh. Na naririnig natin may sinasabi si Maharlika, lalong-lalo na, parang normal lang po ito sa ating gobyerno. Kasi wala silang ginagawang aksyon. That is why, isa po sa layunin ng TAPS Coalition is maging accountable ang mga pinagbibintangan ni Maharlika. Maging transparent sa sinasabi ni Maharlika. Yung tao nga po hinahamon ng gobyerno, kasuhan niyo ako. Pero nasaan ang gobyerno? Ano po ang ibig sabihin nun? May itinatago ang ating gobyerno. Hello. Ano sa tingin mo ang tinatago? Ano daw po ba ang tinatago? Malakas! Ayun daw po. Para po sa akin, simpleng kasagutan lang po yan. Yan po ay may kinalaman sa tinatawag po nating takot at saka check and balance. Bakit po? Pansinin po ninyo bakit sumusunod ang mga halal ng bayan na pinagkatiwalaan na sila po ang mamahala ng ating lokal na gobyerno. Bakit po? Takot na takot sila na hindi sumunod sa mga mas nakakataas sa kanila kasi po maaaring silipin
ang paglalapastangan nila sa kaban ng bayan. Kakasuhan sila, gagawan sila ng kaso, mas lalong takot, mas maraming nanakaw sa ating gobyerno. Yan po yan. Well, yung tungkol doon sa tanong na bakit ginigipit tayo, ang maisugrali na hindi makapagsalita, no? Magkaroon ng mga rally. Sa akin, honest to goodness, personal ko ito. May kinalalaman to sa 2025 and 2028 election. Lahat ito politika lang talaga. Siguro bago po natin tanungin kung bakit kami ginigipit, ang dapat po siguro tanungin, sino ang gumigipit sa mga politikong ito para pigilan ang isang maliwanag na karapatan natin, kagaya nga po nung sinabi kanina ni Doktora, Bill of Rights. Sino ang nasa likod? Dati-rati naman po, malaya nakakapamahayag nung panahon ng ating PRRD ang mga nagnanais na isiwalat kung anong gusto nila sabihin sa administrasyon. Pero ngayon po, magpapaalam pa lang, hihingi pa lang ng permit, napakarami ng ginagawang pasikot-sikot. Mismong nasa loob po ng gobyerno yung pumipigil. At ano po kaya ang dahilan o ano yung nakokompromiso, bakit po ayaw tayong payagan na ituloy ang ganitong mga pagtitipon? Kaya siguro palaisipan yon, palaisipan sa atin, pero maliwanag sa kalooban itong mga politikong ito, bakit ayaw nilang payagan tayo? Bakit ayaw nila sabihin? Bakit? Ano po kayang pondo? Ano po kayang programa ang kinakabahala nilang mawala para lang mapigilan, para hindi tayo payagan? Siguro pananaw nga po natin, sabi nga ni Bishop kanina, baka paghahanda sa 2025 at 2028. Pwede naman po siguro pagdating ng 2025 at 2028, pagka mag-e-eleksyon na, tayo naman taong bayan ang humingi ng permit sa mga papasok na kandidato sa bahay natin. Permit para malaman kung anong kredibilidad nila. Permit para malaman kung anong klaseng pagkatao, anong klaseng pamumuno ang meron sila. Kaya yun po siguro yung magandang panawagan din, bukod sa pagtatanggol natin sa bandila. Ipagtanggol din natin yung marangal na katungkulan na nababahiran ng maling pamumulitika at korupsyon. Salamat po. Ano bang tawag natin kay Bongbong Marcos ngayon? Di ba budol-budol man? So, pag-upo pa lang niya sa pwesto, ang unang ginawa nila Speaker Romualdez na pinsan niya, no, si Tambaloslos, at yung asawa niyang abusado, ang una nilang ginawa ay supilin ang press freedom. No, pinatahimik ang SMNI at ngayon lang ako nakakita ng press sa Pilipinas kasi ako yan ang media, yan ang naging trabaho ko under PRRD. Ngayon lang ako nakakita ng mas tahimik pa sa sementeryo na Philippine press. So bakit ganon? Ano ang plan? In other words, pinagplanuhan tayo. Ang unang ginawa ay patahimikin ang media dahil hindi nila plano magserbisyo sa Pilipino. Marami silang gustong itago sa Pilipino na hindi na malalaman natin dahil pinatahimik na nila ang media. No, ano 'yon? Pagnanakaw, ang kakapal na mga muka, PCSO, harap-harapan, garapalan, walang pakialam. So, bakit nila, ano yung ikinatatakot nila dito? Ikinatatakot nila na sabihin natin yung totoo na nandyan kayo sa mga pwesto ninyo para patagalin pa yung mga termino ninyo at para makapagnakaw pa kayo sa Pilipino. Wala ni isang segundo sa mga utak ninyo ang magserbisyo sa Pilipino. So yun yung ikinatatakot nila. Kung ba sagutin yan, si President Duterte, pag tinanong mo sa kanya, tinanong namin sa kanya recently, sir, alam niyo yung Laperal Mansion, hindi niya alam yon. Kahit na nasa Malacanang complex yon. Kasi hindi siya nag-party-party dyan.
Yung buhay namin under PRRD trabaho, bawat segundo na gising kami, yun ay para serbisyo sa Pilipino at hindi ako nang bobola. Alam nyo yan. So itong, yung para sagutin ko yung sinabi mo, no, ang pakay nila sa pagpasok sa Malacanang ay mag-party. Yan, si Lisa Araneta Marcos. At ang pakay nila, ang isa sa una niyang ginawa, no, ay i-demolish yung bahay ng presidente na napakaganda. Si Leandro Locsin ang architect doon. At magtayo ng tirahan nila na tig-isa yung mga anak niya at silang dalawa. Ano pa yung ginawa niya? Catering, yun ang una niyang ginawa. Kusina pang catering, halatang magpa-party lang sila. At alam niyo yung lugar sa Malacanang, ang nakapaligid dyan, mga mahihirap, squatters area yan. Walang hiya yan sila Lisa Araneta Marcos na nakikita na nagpa-party, nagpa-fashion show. Kung ano-ano ang ginagawa, may fireworks pa. Wala silang kahihiyan sa mga kapatid nating nahihirapan sa buhay. Yan ang Bongbong Marcos administration at yung mga pamilya niyang mga magnanakaw. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.